Alright? So ngayon po, pag-aralan natin itong ibinigay ng Lord sa akin na scripture, Ephesians chapter 2, verse 10. Napag-usapan na rin ito natin dati, but muli binigay ng Panginoon para siguro meron pang mga hindi nakalaya, hindi pa nakaranas ng talagang ma-enjoy itong katotohanan ng Ephesians 2:10, kaya ibinalik ng Panginoon sa atin sa ibang anggulo naman. Okay? Ephesians 2:10, basahin natin. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do good things He planned for us long ago. Okay, ang keyword natin dyan, yung salitang masterpiece. Sabay-sabay nga natin sabihin, masterpiece. Ang Greek word na ginamit dyan ay poimeia. No? Diyan galing yung ating English word na poem. Tula. No? Ngayon, yun na lang ang ibig sabihin mga poetry. Okay? Diyan din galing yung word na poem, poime, parang shepherd. So maraming pinaggamitan ang salitang poema. Okay? Ang ibig sabihin niyan, masterpiece nga. Ang ibig sabihin niyan na masterwork. Sa Tagalog, yaan yung pinakamagandang ginawa. Ang sabi rito, we are God's masterpiece. Tayo raw yung pinakamaganda. Tayo raw yung pinakamataas na uri na nilikha at nagawa ng Panginoon sa lahat ng kanyang creation. Okay, tignan mo yung katabi mo. Tignan nyo yung katabi nyo. Okay, mahiyan, tignan yung katabi nyo. O kung may salamin naman kayo, tignan nyo na lang yung sarili nyo sa salamin. Naniniwala ba kayo na yung nakikita nyo sa salamin at yung mga katabi ninyo ay napakaganda at pinakamataas na uri na ginawa ng Diyos? Parang sa ilong galing Okay, tignan nyo pong muli. Masterpiece kaya yan? Tingin nyo ba dyan? Masterpiece? Masterwork ng Lord? Kumbaga, sa dami-dami ng iyong ginawa, sa dami-dami ng iyong mga naging proyekto na natapos, lahat naman maganda, pero meron dong pinakamaganda. Amen. Pero sa anak, walang ganun Lahat ng anak, gwapo, lahat ng anak maganda, walang pinaka. Kasi magkakaroon ng favoritism. Amen? Sa asawa, talagang yung asawa mo, wala nang iba, pinakamaganda talaga yan. Pinakagwapo yan. Amen? Katabi mo ba yung asawa mo? Kung katabi mo yung asawa mo, hawakan mo yung kamay, sabihin mo, no choice. Ikaw na talaga yung pinakamaganda. Ikaw na yung pinakagwapo. Pero, dahil hindi naman natin nilikha yan, hindi natin ginawa yung mga asawa natin Pero si Lord, sa dami ng kanyang nilikha, pag nakita mo yung pag nakita mo yung iba't ibang tanawing magaganda sa buong mundo, halimbawa na lang, Niagara Falls. Pag tinignan mo Niagara Falls, talagang mamamangha ka, ang ganda-ganda ng pagkakalikha ng Diyos. Amen po ba? Sino sa inyo mahilig stargazing? Yung sa gabi, pag malungkot ka o sa gabi may iniisip ka, lalabas ka lang, tapos titignan mo yung kalawakan, tinitignan mo yung mga bituin. Sino yung mahilig tumingala? Ayan, mag-stargazing. Yan lang yung nakikita natin, pero pag pinag-aralan mo, napakarami pala, vast pala ang heavenly bodies. Hindi lang nag-iisa yung yung group of stars na yan. Dami pala niyan. Kaya kung talagang may bibigyan lang tayo ng pagkakataon, makita lahat ng nilikha ng Diyos sa universe. Talagang masasabi mo, yung wow sa'yo kulang Wow! Kasi talagang napakaganda. Amen. Sino naniwala napakaganda ng manilikha ng Diyos sa ating kapaligiran? Di palakpakan natin si Lord. Pero alam nyo ba, pagdating kay Apostol Pablo, Ephesians chapter 2 verse 10, sabi niya, gaano mang kaganda lahat ng iyon, ang pinakamaganda pa rin, ang
matinding ginawa ng Diyos ay tayo. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, ikaw yung pinakamagandang ginawa ng Diyos. Amen. Parang tropeyo yan no? You and me are God's trophy. Pero sa kabila nun, dahil hindi naiintindihan ng maraming tao, na maraming kabataan, na maraming may asawa, babae man o lalaki, no, marami ay hindi nila talaga gusto kung sino sila. Hindi man kayo aamin, pero pag tumitingin tayo sa salamin, may mga ganun tayong argument in our hearts. Hindi mo gusto, bakit ba ganito ilong ko? Bakit ba ganito kulay ko? Bakit ba ganito height ko? Pag nakikita mo yung matatangkad, bihira, dami-daming pinagpala ng height. Bakit naman ako? Ganito lang, pinagdamutan. Totoo ba ang sinasabi ko? Bakit naman ganito buhok ko, kinky? Ayaw mo yun, libre ka na sa kulutan. Diba? Meron naman ayaw sa buhok nila, sobrang tuwid, para daw, alambre. Ayaw mo yun, libre ka na sa, marami tayong puna, marami tayong ayaw sa sarili. Tama po ba yun? Minsan, sarili mong pamilya, ayaw mo. Minsan, di ka proud sa tatay at nanay mo. Minsan, iniisip mo, kung sana matangkad-tangkad lang ako ng konti. Kung sana maputi-puti lang ako ng konti. No? O sana mabilis lang yung metabolism ko, hindi sana ako ganito kataba. Sino sa inyo ang ayaw ninyo na kayo ay cute? Ayaw mo, ang dami mong wala kang mang cellphone pero meron kang cellulite. Pag ginawa ka mo yung ang dami kong cell. Wala ka mang mga cell group, pero at least meron kang cell sa katawan. Diba? Sagana ka sa cells. Kaya, marami malungkot, nagtatago lang sa mga ngiti, nagtatago lang sa magagandang damit, nagtatago lang sa magagandang gadget, pero deep inside, malungkot. Because they don't want what they see at the mirror. They don't like themselves. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo. Dali, tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo, isa ka ba ron? Yung iba naman, sobrang yabang naman. Sobra naman ako. Sa namin, sa classroom namin, ako na ang pinaka. Grabe, sobra naman. Yung iba, masyadong mababa yung pagtingin. Yung iba naman, sobra ang hangin. Akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, dapat wala ka dun sa dalawa. Amen? Dapat nandun ka lang sa kung ano ang sabi ng Bible at sabi ng Diyos kung ano ka. Amen? So, dapat dun tayo tumatayo at namumuhay according to what the Scripture is telling us. Dito sa ating talata, sabi, we are God's masterpiece. Kaya yan ang title ng ating pag-aaralan ngayon, pinamagatan ko, ginawa kong personal. I am a masterpiece. Sabay-sabay nga natin sabihin, ipagmalaki mo sa katabi mo, sabihin mo, I am a masterpiece. Okay, palapakan natin si Lord. Pinaniniwalaan natin yan. I am a masterpiece. Anong ibig sabihin yan? I am outstanding. Hindi ka man outstanding sa school mo, hindi ka man outstanding sa workplace mo, hindi ka man outstanding sa mismong family mo, but in the eyes of God, you are outstanding. I am a masterpiece. Amen. Ibig sabihin pa ng masterpiece, I am excellent. No? Ibig sabihin yan, I am classic. Sabihin mo sa katabi mo, classic ka. Minsan, iba interpretation natin sa classic Ibig sabihin, matanda na. Ibig sabihin, matagal na. Pag sinabing classic, ibig sabihin niya, belonging to the highest rank or class. Kabilang ka sa pinakamataas na uri. Sino naniniwala doon? Hindi ka man anak ng mga Ayalas, hindi ka man anak ng mga Sis,
Pero in the eyes of God, you belong to the highest class. You belong to the highest rank. Amen. Can we give the Lord a clap offering? Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig pa sabihin ng classic, a superior or unusual example of its kind. Ang ibig sabihin nun, mataas na uri, hindi pangkaraniwan na uri. No? Ganon ang tingin ng Bible sa atin, ganon ang tingin ng Diyos sa atin. We belong to a superior or unusual example of its kind. So muli, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ordinaryo. Alright, tinatanggap mo ba yan sa spirit mo? You are not an ordinary person. No? Pag sinabing, I am a masterpiece, meaning, I am not mass-produced. Hindi kayong yung gagawa ng sinelas, marami sa atin ganun ang tingin eh. Pag gumawa ng sinelas or slippers, mass production yan. Iisa hulmahan, iisa itsura, no? Ang binabago lang yung mga kulay, pero pare-pareho. Napansin nyo ba na tayong mga nalikha ng Diyos, hindi pare-pareho? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Kahit nga kambal, hindi magkapareho eh. Magkaiba pa rin, may kaibahan pa rin. Pati mga mga fingerprints nila, magkakaiba. Merong kambal na mahilig matulog. Pero yung isang kakambal niya, mahilig naman kumain. Kaya, hindi pare-pareho, walang magkakatulad. Kaya hindi tayo mass-produce. Hindi ginawa ni Lord, nung gumawa siya ng tao, ang ginawa niya na lang, magkaroon ng maraming tao. Maraming Pilipino. Di niya ginawa yung ganon. Amen? Ginawa niya, gumawa lang muna siya ng isa. Pa-isa-isa. Akala niyo si Eva at si Adan lang. Nung ginawa niya si Adan, napaka-special, unique. Pero nung nilikha niya si Eva, unique din. Dahil kinuha niya sa tadyang ni Adan at sa kanya ginawang babae. Nagets niyo? Meron sasabihin ninyo, sila lang yung unique, kami hindi, tayo hindi. Unique din. Kasi ang sabi ng Bible, sa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, sineshape niya na tayo, fino-form niya tayo. Kaya walang mass production, individual creation. Kaya sabi mo sa katabi mo, special ka. Sinong tumatanggap na special siya, hindi siya ordinaryo? Dahil yung pagkakalikha ng Panginoon sa atin, talagang masterpiece. Amen. Dapat mataas. Alam nyo, ang purpose, ang goal ng message na ito, ay matulungan tayong itaas yung pagkilala sa sarili. Hindi yumabang, kundi magkaroon ng healthy awareness and understanding kung sino tayo. Kasi kaya marami sa atin hindi makaalagwa, marami sa atin hindi makalabas sa ating mga shell, marami sa atin hindi mangyari yung talagang plano ng Diyos sa atin dahil lang sa sobrang baba ng tingin sa sarili. Kaya marami, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa iyo, hindi natupad, hindi dahil hindi kaya ng Diyos, kundi ang laki ng problema mo sa self-esteem. Salamat na lang sa Diyos kasi talagang ako rin ang baba-baba ng aking self-confidence. Sabi ko nga sa inyo noon, hindi ako makakanta kasi napintasan ba naman ako ng aking hipag na pag kumakanta raw ako, yung boses ko galing sa ilalim ng lupa. Parang multo, parang Halloween. Mga biro, pero naapektuhan ako. Tapos pag kumakanta raw ako, yung butas daw ng ilong ko, ang laki-laki. Eh di ngayon, hindi na ako makakanta pag public kasi nahihiya ako, tingin ng mga tao, tinitignan yung ilong ko. Kaya pag kumakanta ako, nakaganito. Day and night, day and night. Nais nyo, ang tagal nun, ang tagal kong nakulong doon sa napakamahiyain ko. Kaya nung tapos nasundan pa yun, nag-report ako second year.
namali ako ng pronunciation doon sa, sa word na kudita. Ang nabanggit ko, kup di itat. Pinagtawanan ako ng buong classroom. Naku, ayun na naman. Bagsak lalo. Kaya tingnan ninyo, no, hinango ako ng Panginoon. Yung hiyang-hiya ako, tumayo sa harap ng tao dahil mapapahiya ako, ang dami-dami kong nakikitang pangit sa sarili ko. And yet, God set me free. And now, I'm standing in front of many people na wala nang hiya. Kasi I don't care kung ano ang comment ninyo. What I care the most ay ma-please ko si Lord, mapaglingkuran ko si Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Merong isang mayor, kasama niya yung kanyang asawa, no? Kasama sila sa parada. Siyempre, mayor siya eh. Tapos, nadaan sila sa isang gas station. Doon sa gas station, ang manager o parang supervisor, nakilala ng mayor na dating ex nung kanyang asawang babae. So, ginawa niya, para yabangan yung asawa niya, sabi niya doon sa misis niya, "Honey, ex mo, kasi naglalagay ng gasolina sa kotse, kahit na ba siya yung manager o supervisor, tumutulong pa rin siya." Sabi niya doon sa asawa niya, "Kung siya ang napangasawa mo, malamang ngayon, nandiyan ka rin sa gas station. Nagsasalin ng gasolina sa mga sasakyan." Tinignan siya ng asawa niya, sabi sa kanya, "Mali." Sabi niya, "Kung siya na pangasawa ko, mayor sana siya ngayon." Amen? Ang taas ng self-esteem ng babae, hindi siya na pikon, hindi siya na ego, kundi nirecognize niya, hindi, mataas ang uri ko. Na kung ako ang napangasawa ng taong yon, hindi siya sana sa gasolinahan. Kung ako napangasawa niya dahil magaling ako, mayor sana siya ngayon. Ikaw, gasoline boy. Amen? Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo sa kanya, yan ang nagagawa ng mataas ang pagtingin sa sarili. Amen? So, ang goal natin dito, pag uwi natin, mapalaya na tayo sa napakaliit at napakababang pagtingin sa sarili. Amen? Humans are God's most prized creation. Doon pa lang eh. Yung pagkakalikha pa lang sa atin bilang tao eh. Tayo yung pinakamataas, tayo yung pinakamamahalin na nilikha ng Diyos. Bakit? Because He breathed His very life in us. Kung ano man yung buhay na taglay mo, kung ano man yung hiningang taglay mo ngayon, ibinigay yan ng Diyos. Mula kay Eva at kay Adan, it was breathed by God. Kaya nga pag namamatay tayo, ang tao, kinukuha uli ng Diyos yan. Yang ibinigay niyang hininga, binabawi niya. Kaya ma-realize sana natin na talagang habang nabubuhay tayo sa mundong ito, meron tayong taglay-taglay na hininga ng Diyos. Kaya ang aso, ang hayop, walang ganon. Hindi sila breathed by God. Ang halaman, nabuhay lang yan, but they are not breathed by God. Wala silang buhay o hininga na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Amen po ba ron? Tignan mo yung katabi mo, hindi naman mukhang pusa yan, di ba? Mahilig lang yan sa pusa at aso, pero tao yan. Pero tingnan ninyo, bilang mananampalataya, mas mataas palalo. Kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, doble yung natin, doble yung taas ng uri natin. Hindi lang tayo hiningihan ng buhay. Pakinggan ninyo, nag-offer pa siya ng buhay, namatay si Jesus para sa iyo. Kaya sabi sa Corinthians, He bought us with a price, with the precious blood of Jesus. Kaya sobrang mamahalin natin, sobrang mataas ang uri ng pagkatao natin dahil we are being created and redeemed by God ng napakataas ng presyo. He breathed a life to us and He offered His life for us. Amen. Sabi mo, ganyan ka priceless yung buhay mo.
Sabi mo sa katabi mo, dali, ganyan ka-precious and priceless ng buhay mo. Kung Kristiyano ka na, Christians are twice more valuable than ordinary human beings. Mas doble ang halaga ko kesa sa mga bilyonaryo, kesa sa mga artista, kesa sa mga sikat na tao. Why? They are valuable, but I am most valuable. Amen. Because I have the breath of life and Jesus offered His life for me. Ganon ako kamamahalin. Ganon kataas ang uri ko. Amen. So ngayon, pag-usapan natin, bakit tayo naging masterpiece? Why we are outstanding? Why we are so special? Number 1, sabi diyan sa unang bahagi ng Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. Ang underlying word natin dyan, siyempre, yung salitang God. No, we are God's masterpiece. So, I am a masterpiece because my maker is a master maker. Kaya pala ako magandang uri, mataas ang uri ko ng pagkatao ko kasi yung gumawa at lumikha sa akin, mataas ang uri. Hindi ako gawa lang ng nanay ko. Hindi ako gawa lang ng tatay ko. Kung sila man ay hindi perpekto, kung sila man magagaling, hindi pa rin sa kanila nakabase yung aking confidence. Yung aking self-esteem. Why? Because my maker is God Himself. Amen? So number 1, I am a masterpiece because I have the best maker. Pinakamagaling yung gumawa sa akin. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas yung napakagaling na gumawa sa atin? Mataas ang uri ko dahil sobrang galing at mataas ang uri ng gumawa sa akin. That's my belief. Kaya wala akong pwedeng hindi kayang harapin. Kung ipagagawa sa akin ng Panginoon, kaya kong gawin. Bakit? Kasi mataas ang uri ko dahil yung gumawa sa akin ay mataas na uri ng manggagawa. Because my maker doesn't make mistakes. Kahit na imperfect ako, kahit may mga pangit ako sa aking katawan, sa aking pagkatao, pero yung gumawa sa akin, He never makes mistakes. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, i-assured mo siya, hindi nagkamali si Lord sa paggawa sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Hindi nagkamali si Lord sa pagkakalikha sa iyo? Kung kulang ka man sa height, yan talaga yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw man medyo dark ang color mo, yan talaga design ng Lord sa iyo. Hindi siya nagkamali. Amen? Kung napunta ka man sa nanay at tatay o pamilya na imperfect, yan pa rin ang pinakamagandang pamilya na gusto ng Diyos paglagyan sa iyo. Amen? Because He never makes mistake. Isang malakas na malakpak kay Lord. He is the original and the best designer. He is the omnipotent and the omniscient creator. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Di siya pwedeng magkamali. Pag sinabing omniscient, pinakamatalino. Wala siyang pwedeng maisip ng pangit at mali. Kaya nga ganito, kapag napapangitan ka sa sarili mo, listen, pag napapangitan ka sa sarili mo at minamaliit mo yung sarili mo, ibig sabihin, minamaliit mo yung lumikha sa'yo. Amen? Kung pinipintasan mo yung sarili mo, ibig sabihin nun, pinipintasan mo yung Diyos na lumikha sa'yo. Amen. And you don't have the right para pintasan yung dakilang manlilikha natin. Ang dapat nga, ina-appreciate natin siya. Thank you, Lord, for creating me like this. Amen? Isa nga malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede mo bang sabihin yan, dahil best ang lumikha sa akin, best din ako. Amen? Dahil magaling yung lumikha sa akin, magaling din ako. My Maker used the best specification, the best plan, the best materials, and the best method in creating me.
Dahil makapangyarihan siya, siya ang wala nang hihigit pa sa Kanya. Kaya sa paglikha niya sa atin, lahat ng ginamit niya best. Amen. Minsan nga, di ba, nabanggit ko, kinalculate ng mga expert ang katawan ng tao. Yung katawan mo, katawan ko. Alam nyo, katawan pa lang natin, yung halaga niyan, yung mga importanteng ingredients ng katawan na meron tayo, nagkakahalaga na ng $6 million, $9 million. Times 56 mo yon sa peso. Akbay mo yung katabi mo, sabihin mo, katawan mo palang mayaman ka na. Kung wala ka man pera, yung katawan mo palang, may $9 million ka na. Amen? Ganon kagaling ang lumikha sa atin. Kaya, hindi mo dapat ibilitel, hindi mo dapat tignang mababa sarili mo. Dahil yung lumikha sa iyo, napakahusay. Amen. So, I am a masterpiece because I have the best maker. Psalms 139, 13 to 17. Basahin natin to. Napakagandang talata. Psalms 139, verses 13 to 17. Sabi diyan, you form my innermost being, shaping my delicate inside and my intricate outside. Grabe, ang ganda ng pagkakalarawan ni David, ano? Shinape mo yung delicate inside ko, yung mga balon-balunan ko. Ay, balon-balunan ba tao? Manok lang ata yun. No? Yung aking mga delicate inside, yung puso ko, yung mga ugat ko, mga litid ko. Di ba? Yung utak natin, talagang delikado yan eh. Kahit nga yung mga surgeon, hindi sila ganun kailangan nilang maging maingat kasi napakadelikado niyang mga yan. Pero tingnan niyo si Lord, ano? I-shape niya yan, yung mga bahagi sa loob natin na mga delikado. Pero nilagay niya ng maayos yung kidney mo. Kung bakit ka nagkakasakit sa kidney, kasalanan mo, kumakain ka ng maalat. Kain ka ng lechon. Kain ka ng kung ano-anong mga fatty food. Pero si Lord, nung nilagay ang mga delikadong maliliit na bagay na yan sa katawan mo, maayos na maayos. Amen. Amen. Tapos sabi niya, and my intricate outside. Yung mga buhok natin, yung mga balat natin, kuko natin, lahat ng mga nasa labas natin, ilong natin, tenga natin, talagang ganda ng pagkakalagay ng Panginoon. Ang sabi niya, and wove them all together in my mother's womb. Biro mo, fetus ka pa lang. Unti-unti kang lumalaki sa sinapupunan ng nanay mo, inaayos ka na ni Lord. Inside and outside. That's how powerful, that's how genius God is. Kaya best talaga yung maker natin. Naniniwala ba kayo na napakagaling ng lumikha sa atin? Parang hindi kayo naniniwala. Kung naniniwala ka, bumalakpak ka ng malakas. Kaya sabi ng mga awit, I thank you, God, for making me so mysteriously complex. Grabe yung kanyang pagkakabanggit, no? Making me so mysteriously complex. Everything you do is marvelously breathtaking. Parang yung nakakita ka, higit pa sa Niagara Falls, nakakita ka nakakita ka ng mga bituin, nakakita mo talaga yung mga celestial bodies, breathtaking talaga. Ganon daw, sabi ni David, ang pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Sabi niya, it simply amazes me to think about it. How thoroughly you know me. You even form every bone in my body. Hindi yan automatic na nagkaroon ka ng buto. Bawat buto mo dyan, ilinagay ng Lord yan, isa-isa, ng maayos. Amen? Na-appreciate nyo ba sa oras na ito na ganun kagaling yung lumikha sa atin? Amen? Sabi niya, you even form
every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully, you shaped me from nothing to something. Wala naman talaga tayong pinanggalingan eh. Grabe, skillfully, carefully. You brought me from nothing to something. Tingnan mo uli ang katabi mo. Dali, tingnan mo. Nang may pagmamahal, sabihin mo sa kanya, galing ka naman sa wala. Di ba? Ang galing lang talaga nung lumikha sa atin. From nothing to something. Amen? Can we give the Lord the best clap offering? Napakagaling ng lumikha sa atin. Amen. Na kahit siya, napapahanga sa atin na kanyang nilikha. Kaya nga sabi doon sa bandang huli, sa verse 17, every single moment you are thinking of me, how precious and wonderful to consider that you cherish. You cherish me. Napagpala tinitignan tayo ng Panginoon, no? Grabe, in love na in love siya, hangang-hanga siya. Ganda nitong nilikha kong to. Tapos ikaw, na nilikha niya, gandang-ganda si Lord sa iyo, hangang-hanga si Lord sa iyo. Ikaw nang pintas ng pintas, grabe, pangit ng ilong ko. Grabe, oh, ano? Yung mata ko hindi pantay. Yung kilay ko pataas. Pero while si Lord tinitignan ka, sabi ni Lord sa iyo, napakagandang nilikha. Amen. Tayo ang nagpapababa ng dangal natin. Pinipintasan natin yung napakagandang ginawa ng Lord na kanyang nilikha. Amen. Amen? Okay, akbayan mo yung katabi mo. Akbayan mo, dali na may buong pagmamahal. Pisil-pisilin mo yung balikat. Sabihin mo sa kanya, you are not a counterfeit. Hindi ka gaya-gaya lang. Amen? You are a masterpiece. You are not a counterfeit. You are a masterpiece. Tayo lang naman na nagka-counterfeit. Pagaya-gaya ka, ginagaya mo si Alden, ginagaya mo si, kung sino ginagaya niyong artista eh. Tapos pag kumanta ka, may pabirit-birit ka, para kang si ano, kung sino ginagaya mo, singer sa Hollywood. Kaya ngayon, dahil hindi mo siya makopya ng gusto, nanliliit ka. No? Tingin mo sa sarili mo, I am a second-rate copycat. Pero ang totoo, you are a masterpiece. You are standing, you are excellent. Because your creator, your maker is the best. Amen. Amen? Sino sa inyo ang aware kapag bumibili ka ng mga gamit, yan man ay damit, yan man ay sapatos, o ano man, lagi makikita mo, meron niyang tatak lagi, made in the United States of America. Amen. Made in China. Ayoko niyan. China made. Made in Europe. May tatak eh. Pero alam mo ba na may taglay-taglay kang tatak? Ang tatak mo na hindi nakikita ay nakasulat ng ganito. Made by the Almighty God. No? Hindi ka lang made by your tatay at nanay. You are made by the Almighty God. Kaya nga minsan malulungkot ka, sana naging anak na lang ako ni Henry C. Naging anak na lang sana ako ni ni Ayala, naging anak na lang sana ako ni Bill Gates. Mga kapatid, mas mataas pa ang tatak mo ron. You are made by the Almighty God. Amen. So, hold your head up high. Taas mo yung noo mo. Sabi mo sa katabi mo, taas mo yung noo mo. Huwag kang yung nakasubsob pag lumakad, parang kawawang-kawawa ka. Because our value doesn't come because of what we look like, or what we do, or what our status is. Our value comes from the fact that the Almighty God is our Maker. Amen. Ako kaya mataas tingin ko sa sarili ko ngayon, hindi dahil may tatak akong pastor, or dahil malaki ang FIC, mataas ang pagkilala ko sa sarili ko because I am created by the Almighty God. Amen?
Yan ang katotohanan na dapat natin pong ma-realize. Okay? Number 2. Mukhang hindi tayo aabot sa oras. Kaya dito tayo magwawakas sa number 2. Ang sabi diyan, He has created us anew in Christ Jesus. He has created us anew. Kanino raw? In Christ Jesus. Hindi lang magaling yung lumikha sa atin, kaya ako ay isang masterpiece, kaya ako ay outstanding, kaya ako ay the best. Ako'y excellent. Ako'y classic, belonging to the highest rank and to the highest class because, pakinggan ninyo, I have the best model. Ang pagkakalikha sa akin, si Lord yung magaling na lumikha. Pero kanino ako pinattern? Sino model? Si Jesus. Best model. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mana sa tatay mo o sa nanay mo. Dapat mana ka kay Jesus. Amen. Yun dapat proud tayo eh. Ay marami sa atin nalulungkot kasi maririnig mo, ay yung anak kong bunso, kamukha ng tatay niya yan. Pero yung anak kong panay, kamukha ko yan. Ikaw ngayon, iyak ka, pero kamukha ng nanay ko. Akala natin kasi ang best na dapat na maging katulad natin. Yan nga, yung mahilig tayo sa artista, mahilig tayo sa mga... Marami kasi tayong hinahangaan. Wala naman sanang masama ron. Pero kung inihahalaw mo na yung sarili mo doon sa mga taong hinahangaan mo, yun na problema. Kasi, yung mga hinahangaan mo, hindi best model yun. Kahit pa sinasabi na they are the role models of the society, hindi pa rin sila best model. Kasi imperfect din sila. Minsan yung hinahangaan mo, drug addict pala. Mamaya yung artistang hinahangaan mo, nangangabit pala, adulterer pala. Kaya dahil hinahangaan mo siya, sinusundan mo siya, nagagaya mo rin. They are not perfect. Our best model is Jesus. Amen? That's why we are a masterpiece dahil yung pagkakalikha sa atin, ang ginaya, ang pinagkopyahan si Jesus. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Best ang model ko, kaya best din ako. We are molded in accordance to where or to whom we are modeled. Ulitin ko yan. We are molded, na shape tayo according to where or whom we are modeled. Kung sino yung kinokopyahan, yun ang nagiging tayo. Kung sino yung ginagaya, yun ang nagiging tayo. So because Jesus is our pattern, therefore, we have the best person. Amen. Ang iyong kopyahan, ang iyong magiging hulmahan. Because our model is outstanding, si Jesus yon, so my life will become outstanding. Because my model is the best, my life will be the best. Because my model is superior, my life will become superior. Ako ay na-assemble ayon sa aking example. Dahil si Jesus ang aking example, I live to become like Christ. So ako'y na-assemble sa mataas na uri ng kinokopyahan ko. Amen? I am a masterpiece. I am outstanding because my example is the best. Mataas ang uri ko kasi yung sinusundan ko, mataas ang uri. Amen? Kaya si Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ang sabi ni Paul, I want you to pattern your lives after me, just as I pattern mine after Christ. So ang taas ng pagpapahalaga ni Paul sa sarili niya by telling the Corinthian believers to imitate him. Kung mabababa naman tingin ni Pablo sa sarili niya, sabi niya, kopyahin niyo ako, gayahin ninyo ako. Ang taas ng level ng kanyang kumpiyansa, ng kanyang self-esteem, by telling them, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. Kaya pala mataas yung confidence niya kasi yung kanyang ini-imitate si Jesus.
Kaya sabi niya, imitate me. Magaling ang klase ng buhay ko. Magaling ang klase ng example ko. Why? Because I also copy and imitate the best example. None other than the Lord Jesus Christ. I am a masterpiece because I have the best model. Kaya kung hindi si Jesus ang sinusundan mo, mababa talaga self-esteem mo. Nabago lang talaga ang pagkilala ko sa sarili ko when I started to follow Jesus. Amen. Sino rito ang gustong sumunod kay Jesus? Tataas ang uri ng pagkatao mo when you start following Jesus. Taas nga yung kamay ng gusto lahat gawing model si Jesus. Amen. Palapakan natin siya ng malakas. Christ-likeness increases our valuableness. Pagka unti-unti natin kay Jesus tayo nakatingin at siya ang pinapattern natin, tumataas yung value natin. Amen? Tumataas ang ating halaga kapag si Jesus ang ating ginagaya. Why? Because we become what we have imitated. You are what you imitate. Kung naniniwala ka na pinakamataas na uri ng nabuhay sa mundong ito, si Jesus, pag kinopya mo siya, tataas din yung uri ng pagkatao mo. Amen? You are what you imitate. Imitation of Christ increases estimation of self. Ulitin ko, imitation of Christ increases estimation of self. Pagka ginagaya mo si Kristo, ginagaya mo si Jesus, tumataas ang halaga o pagkilala mo sa sarili. Amen. Dalawa pa lang yan. Yung pangatlo, may third service ko babanggitin. Pero bababa ko na rin sa inyo, bibigay ko na lang. Pero hindi ko na mai-explain because of the lack of time. Why I am a masterpiece? Number one, because I have the best maker. Pangalawa, because I have the best model. Pangatlo, ibibigay ko na rin sa inyo para kumpleto yung notes nyo. Sabi diyan, so we can do the good things. Sabay-sabay nga natin sabihin, good things. Kaya pala napakaganda ng paglilikha sa atin at maganda yung kanyang pinaghulmahan, pinagkokopyahan si Jesus kasi meron siyang gustong pagawa sa atin. Ano yon? Good things. Kaya pala mataas ang uri natin, meron tayong misyon. Meron tayong purpose. Mataas yung purpose ni Lord at plano niya sa buhay natin. Kaya hindi pwedeng mababa yung pagtingin natin. Hindi natin mapupulfill yun. Kung ako ay nanatili sa kalagayan ko na dungo, mahiyain, mababa ang tingin sa sarili, hindi ko to ma-accomplish. Hindi magkakaroon ng reality, ng manifestation, yung napakagandang plano. Ano yung plano? Ano yung purpose ng Lord? So we can do the good things. Tanungin mo ngayon katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo. Dali, sabihin mo sa kanya, alam mo ba yung purpose ni Lord sa'yo? Pag hindi mo alam ang purpose ng Lord sa'yo, sabi ni Rick Warren, doon nagsisimula ang abuse. Ulitin ko, when you don't know your purpose, then that will be the start of abuse. Naaabuso mo yung sarili mo, minamaliit mo kung ano-anong ginagawa mo. Akala mo, kaya ka sinilang para mag-adik-adik lang. Kaya ka sinilang para mag-syota-syota lang. Magpabuntis lang. Magnakaw lang sa gobyerno. Dahil hindi nila alam yung purpose nila, sinisira nila yung sarili nila. If you don't know your purpose, you will just destroy your existence here on earth. Pero pag alam mo gaano kataas yung iyong purpose, ang purpose ni Lord sa iyo, ibabagay mo yung sarili mo doon sa purpose niya. Amen? Tanungin ko kayo, kung halimbawa, alam mo na, 10 years from now, mga kabataan, 10 years from now, ikaw pala ang magiging presidente ng Pilipinas.
dapat ibabagay mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Amen? Kasi alam mo na magiging presidente ka eh. Nagiget po ba ninyo ako? Nagigets niyo yung sinasabi ko? That's why it's important that we know the best purpose of God for our lives. Dahil pag alam mo yon, hindi mo sasayangin yung buhay mo sa mga trivial na bagay sa mundong ito. Amen? Pakinggan niyo ako. Your calling is your ceiling. Sana mag-rima sa inyo. Ulitin ko, your calling is your ceiling. Kung ano yung alam mong panawagan ng Diyos sa iyo, yung purpose, yung plano ng Diyos sa iyo, calling mo yun eh. Kaya sabi rito, so we can do good things, yun ang calling natin. Gumawa ng mabuti. If you know and if you fully understand your calling, it will determine your ceiling. Pag sinabing ceiling, your ultimate limit. Kaya yung iba, dahil hindi nila alam yung calling nila, wala silang ceiling sa buhay. Those who do not know their calling, they are hurting. Pag hindi mo alam plano ng Diyos sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo nakakasakit lang sa sarili mo. Kahit yung akala mo harmless, yung basketball, paglalaro, wala namang masama dyan, harmless. Pero kung hindi naman yan ang panawagan ng Diyos sa'yo, kung hindi yan ang purpose ng Diyos sa'yo, you are wasting your time. Amen? Amen. Kahit nga yung pagpapastor pag hindi yan ang calling mo at nag-aasta-asta ka, nagpapakapastor ka, you are wasting your time. Tapos mapapansin mo, hindi ka nagiging mabunga kasi hindi ka naman talaga pastor. Baka mayroong ibang plano si Lord sa iyo, hindi mo lang nakikita. That's why we need to make sure kung ano yung purpose ng Panginoon sa atin. Amen. Amen? Sino dito? Definitely, pakinggan niyo ako bago ka mag-respond. Definitely alam mo kung ano ang purpose ng Lord sa iyo. Clear na sa iyo ano ang plano ng Diyos sa iyo. Taas ang kamay ng alam na alam niya kung ano plano ng Diyos sa kanya. Yeah, taas ang kamay. Praise God. See? If you don't know the purpose of God in your life, marami kang ma-abuse. Pati mga tao sa paligid mo, ma-abuse mo. Kasi, pinapadala sila ng Lord sa iyo para mangyari yung purpose mo. Pero dahil hindi mo nga alam yung purpose mo, you reject them. Pinadadalang ka magdi-disciple sa iyo para i-mold ka into the purpose and plans of God for your life. Pero dahil hindi mo alam purpose mo, inaano mo sila, inaaway mo pa. Ginagawan mo ng masama. Chichismis mo. Sasabihin mo, illegal yung ginagawa nila. Hindi mo naman alam kung ano yung purpose. Amen? Pagka walang purpose, sigurado merong abuse. Hawakan muli yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, masterpiece ka eh. Kaya lang di mo alam yung purpose. But if you know the purpose of God for your life, you will start living like a masterpiece. Amen? Ulitin ko, number one, why I am a masterpiece? Because I have the best maker. Pangalawa, because I have the best model. Sino yun? Si Jesus. I am a masterpiece because I have the best marks. Marks means target, plan, purpose, assignment. Pagka alam mo yung assignment mo, pinakamaganda yung assignment mo, therefore, you will have the best assessment.
Kapag ka alam mo yung assignment mo sa buhay na binigay ng Diyos, your assessment. Kaya yung iba talaga, dahil hindi pa nila alam, lutang pa sila kung ano purpose ng Lord sa kanila, kung ano nang ginagawa sa buhay. No, ang daming mga extracurricular. Ligaw dito, ligaw doon. It's not, do what God's purpose for your life. Amen? Because yan yung magdadala sa iyo sa pinakamagandang pagtingin sa sarili. Okay, worship team? Sabi nga ni Miles Monroe, the substance of life is finding God's purpose. Parang ang aga ng pagtatapos ko. Parang ang higpit na ito ni Gladys. Asan ba itong Harvey na to? 12:00 pa lang eh. 1:00 yung third service eh. 11:56 pa lang oh. Tapos kanina pa ako binibigyan ng 5 minutes, 5 minutes. Hindi ata alam nito purpose niya. Na-abuse ako eh. Nagmamadali tuloy ako. Ang dami kong hindi nasabi. Pero okay lang. God doesn't make mistakes. Siguro sabi ng Lord, tumigil ka na. Ginagamit ko si Gladys. Sabi ni Miles Monroe, the substance of life is finding God's purpose. Grabe yun. Alam niyo ba ibig sabihin ng substance? Pag sinabing wala kang kasustansya, wala kang substance, parang ampaw. Para kang walang kwenta. Diba pag sinabi, etong lalaking to, wag mong sagutin niya, walang substance yan. Ampaw yan. Wala kang mapapala dyan, puro hangin. Kaya nung sinabi ni Miles Monroe, the substance of life, ang halaga ng buhay ay matagpuan ang purpose ng Diyos sa buhay. Kaya sobrang thankful ako when I found the purpose of God in my life. When I received God's calling. Doon nagsimula magkaroon ng value ang buhay ko. No, patapon na. Tingin ko, anytime, any day, pwede na ako mamatay. Kaya lagi ako may mga kutsilyo eh. Pagka may umaway sa akin, okay, saksakan tayo. Parang ganun lang kababaw yung buhay ko, ganun lang walang kwenta yung buhay ko. But when I found out the real meaning of life, nung malaman ko kung ano pala yung panawagan, ang misyon ng Diyos sa akin, it gives value. Doon unti-unti tumaas na yung aking pagkilala sa sarili ko, yung dangal ko. Because when you know the design of God, listen, pag nalaman mo yung disenyo ng Diyos sa iyo, yung plano ng Diyos sa iyo, doon tataas yung dignity mo. Design brings dignity. Pag alam mo kung ano disenyo mo, ano purpose ng Lord sa iyo, tataas yung dangal mo. Kaya noon, pakiramdam ko, nung tinawag ako ng Panginoon para maging pastor, wala pa man akong simbahan, wala pa man akong congregation noon, grabe, may tatak na ako. Meron akong invisible na tatak. Yun yung panawagan at plano ng Diyos sa akin. I am a pastor. And I act like one. Unti-unti tumaas. Hindi naging perfecto. Hanggang ngayon nga, hindi pa naman ako perfecto. Pero iba na tingin ko sa sarili ko. Amen. Knowing the purpose of God. Hindi ka nilikha ng Panginoon at iniligay sa mundong ito para maging occupant lang ng mundo. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang mag-exist. Ang tawag kasi doon para lang mag-exist, para lang mag-occupy, ang tawag doon singaw. Hindi ka singaw sa mundong ito. May dakilang plano ang Diyos sa iyo. At pag nalaman mo yung dakilang plano na yon, doon ka magsisimulang mabuhay nang meron ding kadakilaan. Amen?
Amen? Samahan niyo ako, last verse na lang. Di ko nasusundin si Gladys. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Sabi diyan, He has made everything beautiful in its time. Ganda pala ng pagkakagawa ng Diyos sa akin, sa iyo. Nung oras na pinanganak ka, sabi ng Lord, beautiful. Huwag mong payagan at paniwalaan si Satanas na sinasabi niya sa iyo, isa kang aksidente. Pulot ka lang sa tayo ng kalabaw. Nagkapalit lang kayo nung ipinanganak, nakasabay ng nanay mong nanganak. Marami kasing mga bulong-bulong eh. Yung mga bulong na nagpapababa ng ating pagkilala sa sarili. Don't listen to the voice of the world. Listen to the voice of God. Amen? Amen? Hindi totoo na wala kang kwenta. Kahit na 1,000 beses mo na yan narinig sa nanay mo, wala kang kwenta nga na! Wala kang kwenta. Huwag mong paniwalaan yan. Dahil ang sabi ng Bible, you are a masterpiece. Amen? Amen. Naniniwala ko right at this moment may kinakausap si Lord. Meron si Lord dito, ilan sa inyo gusto ibangon ng Panginoon. Nakalublog ka talaga sa sobrang kababaan ng tingin sa sarili mo. Especially yung mga tingin mo sa sarili mo, damaged goods ka na. Napagsamantalahan ka nung bata ka pa. Naging addict ka, nagumon ka sa masamang masamang bisyo. Walang damaged good kay Lord. Si Lord, kahit na hinama ka ng mundok ito, hindi na nawawala. Pakinggan niyo. Hindi na o-overrule ko ano man yung purpose niya sa'yo. Pakinggan niyo, maybe yung pinagdaanan mo, part pa rin yun ng purpose at plan ng Diyos sa'yo. Amen. Hamon ko sa inyo, huwag kayong lalabas at uuwi ngayon na ganun pa rin ang iyong estimation at pagbibigay ng value sa sarili mo. Angginin mo kung ano yung sabi ng Biblia tungkol sa iyo. You are a masterpiece. You are excellent. You are wonderful. You are mysteriously created by God. And He cherished you. Minsan tingin mo, mahal ba talaga ako ng Diyos? The definite answer that is, yes. Absolutely. Amen? Tayo tayong lahat. Hindi ko pala natapos, patapusin ko lang itong Ecclesiastes 3:11 habang nakatayo kayo. He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in man's hearts and minds. A divinely implanted sense of a purpose. Noon ang intindi ko, akala ko, naglagay lang si Lord ng emptiness, ng vacuum sa heart natin. Ngayon ko na-realize, sa magandang translation ng Amplified, nang ibig sabihin pala noon, kaya pala ang tao minsan nafe-feel nila empty sila. Alam ko, naranasan mo yan, naranasan ko yan. Merong time sa buhay natin that we feel empty. Yung kahit may kaibigan ka naman, may pamilya ka, nagkakasiyahan sa paligid mo, pero ikaw ang lungkot-lungkot mo. Ang pala yung emptiness na yun. Pakinggan ninyo, yung emptiness na yun, yung hindi matugunan. Listen, kaya empty ka kasi hindi mo pa nagagawa at nakikita kung ano yung purpose ng Lord sa iyo. You will remain empty. You will remain sorrowful and sad. Tingin mo vanity. Tingin mo in vain ang existence mo. All because yung emptiness, yung sense of purpose, hindi mo pa
natatagpuan. But the moment you find the purpose and the plan of God in your life, bingo. Yan yung satisfied life. Kaya si Jesus, di ba, papako na lang, sabi sa Hebrews 12:2, for the joy. Bakit siya masaya? Papako na. For the joy that was set before Him. The joy ng purpose niya. Ano yung sinet sa Kanya? Mamatay sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas ng lahat. Kaya siya masaya kahit sa gitna ng kamatayan. Kasi yun ang purpose niya. Pag alam mo purpose mo, walang pangyayari sa buhay na magpapatinag sa'yo. Kaya nung lumindol nung nakaraan, nung Friday ba yun? Nung lumindol, nasa tuktok kami ng bundok, isang bundok sa Bohol. Ako unang nakapansin sa lahat ng magkakasama, kasama namin mga pastors. Sabi ko, umuuga ah. Sabi ko, lumilindol. Tingnan nyo, hindi kami affected. Hindi ako nagpanic, wala akong naramdaman. Hindi katiting na fear. Because I know my purpose. I know definitely my purpose in life. Amen? Kaya tayo madaling matakot, madali tayong malungkot, madali tayong maapektuhan ng mga bagay-bagay at mga salita ng tao because you don't know your purpose. But if you know how great, how best the plan of God for your life, you will not be affected by anything. Amen? Let's bow our head together. Let's close our eyes. Kausapin mo si Lord. Baka gusto mo namang sa oras na ito, after listening to this message, ang dami mong realization na, Lord, masterpiece pala ako. Matindi pala yung pagkakalikha mo sa akin. I have the best model, si Jesus, and you have the best plan for my life. Hindi ako basta-bastang uri ng tao. Pwede mo bang pasalamatan si Lord sa oras na ito? Open your lips, lift up your heart, and say to the Lord, Lord, thank you. Thank you, Father. Hindi pala ako yung kung anong iniisip kong si ako. I'm not who I am according to my own view. According to the people's opinion, I am who you say I am. I am a masterpiece. Can you thank the Lord for that? Come on, taas mo yung kamay mo. Habang nagpapasalamat ka, taas mo yung kamay mo. Thank you, Lord. Salamat na ang value ko ay napakataas pala. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Yes. When the sun sets free, oh, it's free. Yes, you are free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes. My Father's house is a place for me. Yes, you have a place. I'm a The highest place. A dignified place. Yes. I am who you say I am. chosen, not forsaken. I am who you say I am. Yes. Amen. You are for me, Not against me. against me. I am who you say I am who you say I am, Lord. chosen,
ko nangusap si Lord sa iyo loud and clear. Yung mga patak ng luha mo, yan yung nagpapatunay na kinausap ka ni Lord. And if you want me to pray for you, na lalo pang maging clear sa iyo kung ano ang position mo, ano status mo in the eyes of God, at gusto mong lumapit, sasabihin mo kay Lord, Lord, I want to know my purpose. I want to know my assignment. I want to live the life, a purposeful life, a meaningful life. Kung ikaw yon, kahit nandiyan ka sa balcony, pwede kang inaanyayahan kita pumunta rito sa harapan and I will pray for you. Anyone, kahit na nandito sa baba, lahat ng nagre-respond at nagsasabi, Lord, I want to know my purpose in life. I want to know my assignment. I want to know my calling. And I want to fulfill it. Kung ikaw yon, come on. Dito sa aisle natin, sa gilid, dito sa harapan, you can come. Come. Huwag mong intindihin yung katabi mo. Kung ayaw niya, mag-excuse ka, pumunta ka rito. And I will pray for you. I will pray that the Lord will reveal to you His very purpose for your life. The highest purpose and plan for your life. You know, to know it. You need to know it. You need to understand kung ano ang place mo sa kingdom niya. Ano ang lugar mo sa family niya. Come on. Maluwag pa po yung ating gilid, yung ating gitna. Huwag ka mahiya, huwag mong intindihin yung katabi mo, huwag mo siya pilitin. It is an individual decision. Come on. We have still enough time. Thank you sa lahat ng mga nagre-respond. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Everybody close your eyes. Huwag niyong panoorin yung mga nagre-respond. That's their decision. They want to know the purpose of God for their lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. This is God's invitation for you. Gusto niyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Gusto niyang ibahin yung mindset mo sa sarili mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Sige, taas mo yung kamay mo. Taas mo yung dalawang kamay mo. Hallelujah. And once again, let's sing that song. Thank you, Lord. Sets free. Thank you, Lord. Who is free indeed. Yes, yes, Lord. I'm a child Declare it, declare it. I am a child of God. yes, I am. I am a child of the King of Kings. Father's I am a son of the Lord of Lords. a place for me. Thank you, Lord. I'm a child of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Habang nakapikit ka, habang nakayuko ka, everybody, close your eyes. The Holy Spirit is moving right now. Gusto niyang sirain yung pangit na imahe na nilikha sa iyo ng iyong nakaraan. Gusto ng Lord i-pull down, wasakin anumang mga label na pangit na nilikha sa iyo ng mundo. Gusto niyan alisin yan, tanggalin yan. Kung natatakan ka na ikaw ay failure, tatanggalin ni Lord yan. Hindi yan ang portion mo. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. Kung linagyan ka ng label na wala kang kwenta, tinatanggal yan ng Lord sa iyo ngayon. Kung linagyan ka ng label na masamang tao ka, tinatanggal ni Lord yung label na yan sa oras nito. At pinapaltan niya ng label ni Lord na ikaw ay masterpiece. You are outstanding. You are excellent.
You are classic. You belong to a high class and a high rank people of God. Receive it right now. And right now, habang nakatas ang kamay mo, sabihin mo kay Lord, Lord, I want to know your purpose for my life. Lord, in Jesus' name, habang nakatas yung mga kamay ng anak mo at lumapit dito, nagpapakumbaba at ina-acknowledge that they need to know their purpose in life. Right now, Lord, huwag mo silang biguin. Lord, hayaan mo yung mga luha na pumapatak na yan ang maghuhugas ng kanilang nadirimlang mga matang espiritual. And right now, with all clarity, Lord, ako bata pa ako nung kinausap mo ko kung ano purpose ko. Kaya walang bata, walang matanda na nandito ngayon, Panginoon. You will clarify, Lord. You will reveal right now in Jesus' name, Lord. Lord, papalayain mo sila by giving them, Lord God, full understanding of their assignment, Lord. Panginoon, makakalaya na sila sa pangit at mababang uri ng pagtingin nila sa sarili nila. Right now, in Jesus' name, give them, Lord, give them the vision. Give them a clear picture of their future. Right now, Lord, sa mind nila, bigyan mo sila ngayon, Panginoon, ng imagination, the divine imagination of who they will become. Some of them will become millionaires. Some of them will become pastors. Some of them will become business people. Some of them, Lord God, will become the best daddy, best mommy. And from them, Lord, you will raise up best family. Kung galing man sila sa broken family, pero yung family na i-build up nila, Lord, one of the best, topmost top. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I declare, Lord, they will become best and better leaders for the future. Thank you, Father. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name. And everybody say aloud, Amen and Amen. Malakas na palakpak para kay Lord.